tatlong klaseng pagluluto ng ating si galunggong. 3 ways sa pagluluto ng ating galunggong. Una, ng ating normal na galunggong. Magsiseparate tayo ngayon. Unahin ko muna ang aking sa normal na galunggong natin. Kukuha lang ako ng 5 piraso. Meron ako ditong galunggong na maliliit lang siya. Ganito lang siya kalaki. So, kukuha ako ng 5 piraso para sa ating normal na pagluluto ng ating si galunggong. So, ito ay itatabi ko muna yung aking ibang galunggong. Una ay maglalagay lang tayo ng konting asin sa ating 5 pirasong galunggong. Yan. Isusunod ko yung aking paminta powder. Yan. Haluin lang natin ito. At habang ako'y naghahalo dito, meron na akong naka-ready na mantika. So, mainit na itong aking si mantika dito. Dahil kanina pa siya nakasalang. Ayan. So, hugasan ko muna si kamay at babalikan ko kayo. Okay. So, ngayon ay ilalagay ko lang yung aking apoy sa mahinang apoy. And then, i-deep-fry na natin ang ating simpleng galunggong. Okay. Dahan-dahan lang dahil siya po ay mainit. Si galunggong. Ayan. Iki-crispy natin yan siya. Okay. So, itabi ko na ito. Okay, ngayon, dahil siya po ay naluto na at crispy, so pwede na natin siyang haunin. Patuyo mo natin siya dyan. Then, hinaan ko muna si aking apoy. Hinaan natin. Yan, mahina na apoy. So, ngayon, dahil natapos na ako sa una kong pagluto ng ating galunggong, dito naman tayo sa pangalawa. Na 5 pirasong galunggong ulit. Ayan. 5 pirasong galunggong. Maglalagay lang ako ng aking black pepper powder. Kunting black pepper powder lang. Yan. At kunting asin. Kunting asin. Yan. Haluin natin. Haluin. Yan. Then, maghugas ako ng aking kamay para hindi malangsa. Okay, ang isusunod ko ay maglalagay lang ako ng ating harina. 1 kutsarang harina. Yan. And then, kukuha naman ako ng aking kutsarita. Meron akong cornstarch dito. Cornstarch. Maglalagay tayo ng cornstarch ng 1 kutsaritang cornstarch. Yan. Yan. And then, haluin ko na naman siya. Yan. Mix ko siya dito. Yan. Ang ating fish. Ta-da! Okay, ngayon ay ilalagay ko na yung ating isda dito sa mainit na mantika. Yan. Crispy. Okay, next, ilagay natin yung ating apoy sa medium high natin. Pa-crispy natin yung ating si isda. Mercy siya. Yan. I-crispy din natin siya tulad nung pagluto natin nung una. Ngayon, dahil siya po ay naluto na, ayan, mukhang crispy na siya. Pwede natin siyang tanggalin dito. Yan, patuyuin natin siya dyan. Wow, crispy. Okay, so itatabi ko muna naman siya dyan. At kukunin ko yung last natin na isda. Ang ating last na galunggong, yung 5 piraso ulit. Ayan siya. So, ang gagawin natin sa kanya, ay lalagyan natin siya ng kunting asin. Ayan. Kunting asin ang ilalagay ko sa kanya. Then, haluin lang natin. Ayan. Kukuha lang ako ng aking disposable. Ayan, meron tayong disposable. Kung wala kayo neto, ay pwede kayong gumamit ng ayan. Pwede kayong gumamit nito, ang ating plastic. Pwedeng, yun. Basta na yun. Bahala kayo dyan. Okay. So, buksan ko lang yung aking disposable, yung sa aking isda. Itatabi ko muna ito sa isda. So, itong disposable ko, maglalagay lang tayo ng 1 kutsarang harina. Ayan. At 1 kutsaritang cornstarch. Okay. Maglalagay lang tayo ng kalahating kutsarita ng aking garlic powder. And then, kalahating kutsaritang white pepper powder. And then, takpan natin. Yan. At i-mix lang natin yan. Haluin natin mabuti dyan. Kung wala kayo neto, wala kayong disposable, ay pwede nyo ilagay sa plastic tulad ng pinakita ko kanina. Ay mayroon pa akong nakalimutan, mga inday. Ng asin, muntik na makalimutan si asin. Yan. Haluin natin. Okay, so kunin natin ulit ang ating isda. Ayan, ang ating fish. Okay, ibuhos na natin ang ating breading mix dito. Ang ating crisping galunggong. Okay, so ngayon ay ilalagay na natin yung ating fish
sa mainit na mantika. I-crispy natin yan. At crispy, makakain mo pati ang kanyang buto, ang ulo at ang mga buto niya. Lutuin lang natin yan ng crispy. So ngayon, dahil mukhang naluto na yung ating last na pagluto ng ating galunggong, yan, ang super crispy galunggong, ang pangatlong way. So ipatuyo muna natin yan siya dyan. Okay. Mukhang crispy. So itatabi ko muna yung aking kawali dito sa kabila. Okay, so kukuha ko ng aking kawali. Yan. So gagawa naman tayo ngayon ng sauce ng aking pangalawang galunggong. Okay, dahil mukhang mainit na yung aking si kawali, maglalagay lang ako ng aking butter. Mga 2 kutsarang butter. Okay. Antayin lang natin na matunaw yung ating butter. Yan, mukhang natunaw na yung butter natin. Hinaan lang natin yung ating apoy. And then, maglalagay tayo ng ketchup. Mga 1/4 cup lang ng ating ketchup ang ilalagay natin. Yan. Okay, pagkatapos ng ating ketchup, pwede kayong gumamit ng hot sauce, chili sauce kung gusto niyo. Then, inusunod ko yung garlic powder. Kalating kutsarita ng garlic powder. Medyo hinaan ko lang yung aking apoy sa mahinang-mahina. Okay, haluin natin ito. Yan. Then, maglalagay ako ng konting black pepper powder. Then, kalahating kutsara na sugar. At lalagyan ko siya ng vinegar. 2 kutsaritang vinegar. Yan. Haluin natin. Lagyan natin siya ng sesame seeds. Konting sesame seeds. Mga 1/4 lang ng ating kutsarita. Or kalahati ng kutsarita. Okay. So, ayan na yung ating sauce. Yan, patay na natin. And then, pwede na nating ilagay dito sa ating pangalawang pagluluto ng ating galunggong. Ito yung number 2 na galunggong. So, ibuhos na natin yung sauce natin dyan. Wow! Yummy. So, ayan na ang aking 3-way ng aking galunggong. Ito ang ating normal na galunggong, yung normal nating pagprito. At ito naman ang ating pangalawang galunggong, ang ating galunggong buffalo. And then, yung ating crunchy galunggong. Ayan. Paano maging crunchy si galunggong? Ayan na po ang ating pangatlong crunchy galunggong na crispy naman talaga ang yummy crispy galunggong natin. Yan. Yan ang aking 3 ways ng aking galunggong. Ang ating crunchy galunggong normal. Ang ating normal na prito ng galunggong. At ang ating galunggong buffalo. Yummy sauce. At ang ating crunchy. Yummy. Thank you for watching my video and don't forget subscribe to my channel and like and share. Subscribe to my channel. Amira, quiet Amira. Yan, maglinis tayo dahil ayokong may kalat akong nakikita. Cornstarch. Yan, cornstarch.